At hinihintay nga ng publiko ang pagharap sa House Budget deliberations ng isa sa mga naging kontrobersyal na ahensya ng gobyerno simula nang mabuksan ang investigasyon sa mga maanomalyang flood control projects. Balikan natin si Judea Bernardo na nakatutok pa rin sa budget hearings ng House Committee on Appropriations. Judea. Joanna, tama nga, ipinresenta na ng Department of Public and Works o Department of Public Works and Highways o DPWH ang kanilang ipinapanukalang pondo para sa fiscal year 2027. Joanna, ito ay nagkakahalaga ng mahigit 600 billion pesos. Pasado alas 9:30 ng umaga, binuksan ng Committee on Appropriations o COA ang budget deliberation para sa pondong hinihiling ng DPWH sa 2027. Dumalo rito si DPWH Secretary Vince Dizon kasama ang ilan pang opisyal ng ahensya para ipaliwanag kung saan mapupunta ang kabuang 643.95 billion pesos proposed budget. Unang ipinaliwanag ni Dizon ang bilang ng infrastructure projects ng DPWH sa susunod na taon na ayon sa kanya, malaki ang ibinaba. Simula raw kasi ng 2023, may 22,836 projects hanggang 2025 na may 25,301 projects at ngayong taon na may 17,861 projects ay ibinaba na ito sa 11,395 infrastructure projects. Binigyang diin ng DPWH Chief na binawasan nila ang bilang ng infrastructure projects na dumudoble o di kaya sinunod nito ang rekomendasyon ng Department of Budget and Management na i-dispatcha ang mga proyekto kabuuan ng National Expenditure Outlay ng ahensya. Mapupunta ang 52.65% ng pondo sa Luzon, kung saan 34.97 billion pesos ang Northern Luzon at 113.30 billion pesos sa Southern Luzon. Ilalaan naman ang 19.8% o 93.92 billion pesos sa rehiyon ng Visayas, habang makakatanggap ang Mindanao ng 27.55% o katumbas ng 138.56 billion pesos. Isa pa sa mahalagang ipinunto ni Dizon ay ang mga direktiba ng Pangulo na sundin ang mga reforma sa paggasta ng pondo na aniya sinimula na ng ahensya sa nakalipas na 11 buwan. We are improving project information and traceability. No, i-upload po namin hindi lang po yung mga project titles na nandito sa NEP, kundi i-upload din po namin lahat po ng supporting documents ng lahat ng mga project na nakapaloob sa NEP para po makita lang hindi lamang ng ating honorable committee pero makita din po ng buong publiko. Pinahigpit din ng ahensya ang paggamit ng geotag photos kung saan obligado ang mga project at planning engineer na magpadala ng mga litrato ng site progress pati na rin yung progreso ng mismong proyekto. Importante raw kasi sa Pangulo na iprioridad ang maintenance at repair ng mga critical na infrastruktura. Kagaya deliberations ng DPWH sa Kamara hanggang ngayong tanghali, sinabi kanina ni Secretary yung termino na flood control dahil ito daw ay hindi naaayon o hindi naakma base nga sa kanilang mga pagkonsulta dito sa Maraming salamat sa iyo, Judea Bernardo.